Because ang resulta ng lahat ng mga ito, nakalokohan ng mga congressman, was to ensure na mananalo si Romualdez for president. Ngayon, hindi na. Kung 3% siya noon, kayong baka minus 30% na siya. I hope VP Sara is listening because she's the woman to beat. Because ang resulta ng lahat ng mga ito, nakalokohan ng mga congressman, was to ensure na mananalo si Romualdez for president. Ngayon, hindi na. Kung 3% siya noon, kayong baka minus 30% na siya. So, hindi na siya makakatakbo. At ayaw na ni BBM sa kanya, obviously. So, sino ang kandidato ngayon ni BBM? Diba? Ayan na mga kababayan! OMG! Ito nga pong si Atty. Rowena Guanzon ay bumaliktad na po. Mula dito sa pagiging dilawan ay Duterte supporters na po malamang mga kababayan. Ano po ba ang inyo masasabi rito kay Atty. Rowena Guanzon sapagkat ito na nga, I hope na Vice President Inday Sara Duterte ay nakikinig ngayon sa kanyang mga sinasabi. Naku po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi patungkol dito sa pagbaligtad ni Atty. Rowena Guanzon? Ang isa pong, alam naman po natin, bagamat napaka-very vocal po nito, ay alam po natin na isa po siyang pinklawan or dilawan. Ngunit, hindi po katulad ng mga dilawan pinklawan na tipikal, ito po ay may paninindigan, may mabuting prinsipyo po, at mayroon po siyang kapal ng or mayroon po siyang hiya sa kanyang sarili. Tinatablan po ng hiya sapagkat ito pong kanyang mga kakampi ay napakawalang hiya na po. Hindi na po tinatablan ng hiya sapagkat nakipagkampihan na po sila mga kababayan. Nako, kailangan nyo po ito mapanood bago po kayo magpuntahan sa mga rally ngayon mga kababayan sapagkat ito nga po, ibubuking po natin ang totoong plano ni BBM. Sino-sino ba ang mga nasa luneta at magrarally po dyan mga kababayan? Ang mga panganib na plano ni BBM sa darating na September 21 sa rally ngayon mga kababayan. Kailangan nyo po ito mapanood na video at i-like at i-share. Nang sa ganon ay kumalat pa po ito mga kababayan. Booking na po ang mga bayarang vlogger. Dito po niyo mapapanood ngayon mga kababayan kung sino-sino po ang mga bayarang vlogger at sino-sino po ba ang mga magpoprotesta dyan po sa may luneta. Ano po ba ang kanilang pakay dyan mga kababayan? Matutuklasan po ninyo dito lamang sa ating channel. Kung inyo pong papanoorin ito ng buo, maraming salamat at syempre, huwag nyo na rin pong kalimutan pakisubscribe kung ngayon ka lang po nakabisita sa atin. Maraming salamat sa iyo, malaking tulong, malaking bagay na po yan sa amin mga content creator. Diretso na po tayo mga kababayan. Sino-sino ba ito na ibinuking na po ito pong plano ni BBM mga kababayan at ito nga pong si Atty. Rowena Guanzon, ituloy lang po muna natin ito. Mayroon po kasi itong full video mga kababayan pero ito patikim lang muna, atin muna itong papasadahan ng buo mga kababayan. Mayroon pa po rito si Sara Geronimo, nagsalita na rin po mga kababayan. At ang mga generals, nakita nyo na kanina sa ating upload, di ba? May isa na tayong video. At may mga sundalo, may mga Muslim po mga kababayan na magmamarcha na rin po sila. Naku po, sama-sama na po ito. I hope VP Sara is listening because she's the woman to beat. Because ang resulta ng lahat ng mga ito, nakalokohan ng mga congressman, was to ensure na mananalo si Romualdez for president. Ngayon, hindi na. Kung 3% siya noon, kayong baka minus 30% na siya. So, hindi na siya makakatakbo. At ayaw na ni BBM sa kanya, obviously. So, sino ang kandidato ngayon ni BBM? Diba? So, now, the left, kaya Bayan, Makabayan, the other parties, Liberal Party, will now have a chance. Diba? Diba? So, yes. Kasi weak na yung kandidato ni BBM. Diba? Kung sino man yun. I heard it can be Remulla, the guapo one. Or they can have an alignment. Diba? It's not impossible for the left to go with Marcos, but tatawanan ko kayo. Bakit? Kung Marcos kayo, anong ginawa ni Ferdinand Marcos sa inyo ng martial law? That's very funny if you align with BBM. But, again, BBM... Iyon ang sinasabi natin mga kababayan. May post nga siya dito eh. Anong ginawa?
it's not impossible for the left to go with Marcos. But katawanan ko kayo. Bakit magmamarcos kayo? Anong ginawa ni Ferdinand Marcos sa inyo nung martial law? That's very funny if you align with BBM. O ayan na mga MPN terorista. Ayan na mga makakaliwang grupo. Si Attorney Rowena Guanzon na mismo na inyong kakampi ang nagsasabi sa inyo. Nasaan na? Kain-tain na ba kayo? Kain-suka na ba kayo? Pasintabi po sa mga kumakain, mga kababayan ha. Sa mga kumakain yung tamang kinakain. Hindi po yung suka at saka yung tae. Na kinakain po nitong mga dilawan, mga kababayan. Ganyan po sila ngayon, ano? O, tuloy natin si Attorney Rowena Guanzon sa kanyang mga sinasabi. Pinagtatawanan na lang kayo ni Attorney Rowena Guanzon na may tunay na paninindigan at prinsipyo. Is not going to run for president anymore. So it will He depend can't. who his candidate is. So what will happen? Romualdez is out. It's the stage for reforms in the next term. And I hope VP Sara is listening. Because this is a serious, extraordinary stage in Philippine politics. The people are sukang-suka na sa corruption. And she has the character na matatakot din yung mga tao niya sa kanya na mangungurakot sila. Parang si Digong. Yun mga kababayan, kinilabutan ako doon. Grabe ano. Si Vice President Inday Sara Duterte, siya rin ang maaaring matatakot din sa kanya ang mga taong bayan or yung mga may gagawing kalukuhan, mga mangungurap. Dahil parang si Digong. Parang si Digong. Actually, Attorney Rowena Guanzon, nako, hindi lang po parang si Digong. Matindi pa po sa istrikto yan si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya nga yung Davao City na walang utang eh. Walang utang mga kababayan. Ha? Walang utang. Napaka-istrikto po niyan. Si Tatay Digong, totoo po yan mga kababayan, hindi po yung kwento. Si Tatay Digong, mayroon po dyan sa City Hall nung araw ng mayor pa siya, mayroon po siyang pinabili na TV or television para doon sa mga empleyado. Pag break time ba, di ba yung iba natutulog, alas 12, di ba? Yung iba naman, nakikipag-chismisan, di ba? Yung iba naman, walang magawa, hindi makatulog, hindi makipag-chismisan, gusto manood ng mga news. Kaya sabi ni PRRD, sige, bilang ng TV dyan para pagdating ng tanghali, yung iba na gustong manood ng mga news, balita sa gobyerno, makapanood kayo. Aba nang si Mayor Sara na, yung naging mayor, naku na makita niya yung mga TV na yun, pinatanggal yun. Alam yung ginawa ni VP Sara? Pinadala sa mga daycare center para sa mga bata. Mga bata na lang ang dapat makapanood para matutunan nila, makapag-aral. Yun po ang ginawa ni Vice President Inday Sara. Napaka-istrikto mga kababayan. Mas matindi pa po ito kay Tatay Digong. At sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, perhaps parang si Tatay Digong, parang si Digong, no? Matatakot itong mga kurap na gumawa ng kalukuhan pag si VP Inday Sara ang maging Pangulo. Which is tama ka dyan, Attorney. Kaya saludo po kami sa iyo, Attorney, no? Dahil naniniwala kami na totoo ang mga sinasabi mo at kasi napatunayan na po namin yan. Okay? So, ito na po, nagkukumahog pa sila mga kababayan. Ito na po, ibibisto po natin mga kababayan kung ano po ba ang magaganap na rally dyan. Rally po yung sa Luneta mga kababayan ng mga bayaran. Ngayon, sinasabi ninyo, inaakusahan namin to si Auntie Claire na fake news, pero dito mga kababayan, mukhang hindi po siya fake news. Mukhang totoo po ang kanyang mga sinasabi mga kababayan. Kung ray na si Auntie Claire ng fake news, ito po, hindi po siya fake news. Maniwala po kayo, magalit na kayo, magalit mga kababayan, pero naniniwala po ako rito sa sinasabi ni Auntie Labo ninyo, mga kababayan, na ito daw pong rally sa Luneta ay hindi natatakot si Marcos Jr. dahil mga kakampi po nila ang nandyan. Mayroon po tayong patunay nito mga kababayan, huwag po kayong alis, patapusin po natin ang video na ito na ako po'y naniniwala dito sa sinasabi ni Auntie Claire. For the first time, mga kababayan,
si Auntie Claire ninyo ay hindi po fake news. Ngayon lang po siya naging hindi fake news, mga kababayan. Okay? Sige. Auntie Claire, ano ba masasabi mo sa rally bukas? At matutukan ng Pangulo. Or rally mamaya? Pakinggan mo nga. Para mas mabilis na pag-aksyon, tutukan pa rin ano ba ang pangangailangan ng taong bayan, ang mga bilihin para mapababa. Hindi po nangangamba ang Pangulo sa gagawing protesta dahil alam po niya na ang magpoprotesta dito ay kakampi rin po niya, kakampi sa kanyang adhikain. Matutukan ng Pangulo. Narinig nyo, mga kababayan? Hindi daw po nangangamba ang Pangulo, si BBM, sa rally bukas dyan sa Lunita. Bakit? Kasi alam daw po niya, mga kakampi niya ang mga magrarally. Mga kakampwet. Mga kakambing. Kasing bantot ng kambing. Yan po ang mga magrarally, mga kakampwet po nila, mga kababayan. Di ba? Tamang-tama si Auntie Claire. Para mas mabilis na pag-aksyon, tutukan pa rin ano ba ang pangangailangan ng taong bayan, ang mga bilihin para mapababa. Hindi po nangangamba ang Pangulo sa gagawing protesta dahil alam po niya na ang magpoprotesta dito ay kakampi rin po niya, kakampi sa kanyang adhikain. Kakampi po niya, mga kababayan. Maliwanag po yan, hindi po nagangamba ang Pangulo dahil kakampi. Kaya naman pala, mga kababayan, ito pong si Marcos Jr. ay sinabi niya, no, na kung hindi siya Pangulo ay makikiisa sa dyan, makikirali. Kasi kakampi pala niya ito. Ayun, solve na, mga kababayan. Sino rito sa inyo nakapanood na kay BBM na sinabi ni BBM yan na kung hindi siya Pangulo ay makikiisa siya sa mga rally? Sino sa inyo rito, mga kababayan, na nakapanood ng video ni BBM na ganon? So kung napanood niyo yun, ito pala ang kasagutan. Si Auntie Claire mismo ang nagsabi na kakampi pala niya, kaya naman pala hindi matatakot. Tama? Hindi. Kung tama yan, mga kababayan, kung naniniwala na kayo dyan, wag muna. Mayroon pa tayong patunay dyan. Ano ba, mayroong patunay mo? Ito ang patunay natin, no? Ang patunay natin na mga kakampi talaga nila ang mga nandyan kasi itong video na to. Sandali. Hindi yan. Ito. Ang patunay, mga kababayan, na mga kakampi ni Marcos talaga, ito, ito yung post, mga kababayan, na mga kakampi talaga. Kakampi niya talaga. Ayan, no? Ayan, no? Hindi po nangangambang Pangulo, sabi dito sa isang post ni Archlight, no? Hindi po nangangambang Pangulo kasi kakampi daw po, no? Hindi po nangangamba. Ano pa? Ayan. Si Kiko D says, trillion peso march, not anti-Marcos protest. Sino yan, mga kababayan? Kilala nyo yan, di ba? Ayun, sa likod, mga MPA, di ba? Mga MPA terorista, nasa likod niya. Sila magrarally, kaya hindi nangangamba ang Pangulo kasi, ayan nga daw, mga kakampi nga pala nila. Okay? Sino yan? Pamangkin po yan ni Noy, mga kababayan. Pamangkin ni Noy yan. Apo ni Noy na, alam nyo naman, mga kababayan, kung anong ginawa sa mga Aquino nung araw, di ba? Di ba? Sino ba ang pumatay kay Ninoy Aquino? Yung senador. Wala naman pa kung nagbibintangan dito. Pero sino pa ba may nagbibintangan noon? At sino ba ngayon ang sinasabi nitong pamangkin, itong apo? Apo na ito ni ano? Apo na. Kayo na umusga, mga kababayan, kung hindi ba naman kayo kain tae, kain suka kayo dyan? Di ba? Tama hindi? Kain tae, kain suka talaga. Masasabi ko sa mga kumakain, naghapunan, na nananghalian ngayon, ha, mga kababayan, nag-aalmusal. Ayan, no? Ayan siya. Tapos ito pa. Ayan, JMA, 14 minutes ago, the September 21 rally in Lunita Park is a broad coalition protest against corruption and flood control and other government projects and not a call for President Bongbong Marcos Jr. to resign. Makabayan lawbreaker. Di ba, mga kababayan? Hindi sila natatakot. Magkakakampi talaga sila. Kaya si Attorney Rowena Guanzon, anong sabi sa inyo? Tatawanan ko na lang kayo. Booking na booking, mga kababayan, di ba? Yan ang plano pala. Magkakakampi pala, mga kababayan. Teka lang, hindi pa tayo natatapos dyan sa mga plano niya na yan. Mga kababayan, hindi pa tayo natatapos. Mayroon tayong malupit na video dito.
Kapit po kayo sa video na ito mga kababayan, dito niyo na po i-like at i-share niyo po itong video na ito sapagkat baka i-delete po nila ito mga kababayan. Magsisilbi po itong ebidensya pagdating ng araw. Mayroon pong isang vlogger, influencer na nagsasalita po at binulgar niya po rito kung sino-sino po yung mga pangalan ng mga bayarang vloggers, bayarang influencers at mga politiko na nagbabayad sa kanila. Nako mga kababayan, nakakagulat po itong video na ito. Eto na po, panoorin natin sabay-sabay. Ayan guys, paki-screenshot nyo na po ito mga kababayan. Screen record nyo na po itong video na ito. Kasi maaaring ma-delete po ito balang araw. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tata. OMG mga kababayan. Ano daw ang kanya sinasabi rito? Ano daw? Lakihan natin ng konti. Gusto nyo lakihan natin ng konti ha? Para makita nyo po mga kababayan. Teka, pakita po ito ng mas malaki ng konti. Teka lang, palakihan ko lang ng konti ito guys ha. Ang sabi niya, pag siya daw ay nadali, no? Ano daw sabi niya mga kababayan? Ano sabi niya? Tingnan na natin ang sinasabi niya mga kababayan ha. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Iboto niyo si Duterte. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Martin Romualdez. Si Senator Erwin Tulfo. Galamay niya, sila Erwin Tulfo. Or hindi ko rin dinidena yun. Sabi ko lang, kayo magpatunay. Nico David. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao yun yung kabal ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Ito mga Ayan mga kababayan, isa-isahin natin reaksyonan ng kanyang sinasabi ha. Isa-isahin po natin, baka kilala nyo po itong mga kababayan. Okay, tuloy. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya. Ayan mga kababayan ha, sinasabi niya rito, pag ako namatay, Romualdez daw po ang kanyang sinasabi rito mga kababayan. Ito daw po ang kanyang sinasabi ay ikakapahamak daw po niya ha. Hindi po natin gawa-gawa yan. Ayan po ang video, nagsasalita po, nakikita nyo po ha. Tingnan pa natin, isahin pa natin. Siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Mga kababayan, napapansin nyo ba si Romualdez mumupurma? Di ba? Sa 2028, sinasabi niya yan mga kababayan, huwag daw iboto. Iboto niyo si Duterte. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo. Ang galamay niya si Erwin Tulfo. Kaya pala mga kababayan noon, kitang-kita nyo naman, di ba? Si Erwin Tulfo kasama lagi ni Romualdez. Doon sa, di ba, silip-silip nyo na sa Itlog, sa Farmers ba yun? At saka yung sa Cebu, nagtakal-takal sila doon ng 20 pesos na bugas, di ba? 25 pesos ba yun? Na isang oras lang yata, tinigil nila dahil hindi nila kinaya, nagdagsaan ng mga tao, di ba? Toyo, Rendon. Toyo. Si Boss Toyo, mga kababayan. Si Boss Toyo daw po mga kababayan. Binanggit niya. Si Rendon. Sino ba si Rendon? Yung influencer mga kababayan na Rendon Labrador na laging paipal. Ilang beses na rin natin na reaksyonan dito yan. Yung malaking katawan, pero maliit ang jutak, no? Malaki lang ang katawan, pero yung jutak kunti, no? Napakatiting lang yung utak nun. Si Boss Toyo daw ito mga kababayan. Naku po. Nico David, Makagago. Nico David, Makagago. Di ba si Makagago mga kababayan, minsan na rin yan, may upload si Banat Bay minsan, di ba? Na itong si Makagago ay inamin niya na
pinamakalaki siyang binabayaran na influencer. Siya daw pong pinakamalaki, mga kababayan. Di ba? May ganun noon. Oh, at saka itong si Nico David. Tingnan niyo mga kababayan si Nico David. Di ba, isa rin to sa mga tumitira sa mga Duterte. At iba pang mga tao. Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Yung iba vlogger, yung iba nasa flip top, yung iba, di ba may mga flip top ngayon na bumabanat kay PRRD, kay BP Sara, di ba? At yung iba mga vlogger, di ba? At yung iba pang mga tao. O, sino pa ba ito? May nakita ko isa mga kababayan eh. May nakita ko isa. O, hawak muna kayo ha. Kasi dito sa kanya sinasabi, tinan nyo ha. Pinangalanan niya pero hindi niya pinangalanan itong iba. Iba pa. At iba pang mga tao. Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Yung iba vlogger, yung iba nasa flip top, yung iba mga kilalang tao. Oh. Mayroon akong papakita sa inyo mga kababayan. Kung kilala nyo ba itong tao na ito? Kilala nyo ba itong tao na ito? Vlogger ba itong tao na to? At ano ba ang kanya sinasabi ngayon? Ayan mga kababayan, no? Gulat kayo, no? Sino yung kalbo na nasa likod? Sabi dito ni Kiko Barsaga, Congressman Barsaga's statement on vlogger Nino Barsaga. Di ko tito si Nino Barsaga. Di pa ko pinapanganak, mayaman na mga Barsaga. Sa tingin mo ba isang kamag-anak namin ay magiging bayaran na vlogger ni Marcos? May question mark. Kiko Barsaga, Congressman. Ano sinasabi dito mga kababayan nitong nagsasalita? Ano sinasabi niya? Ha? Ano sinasabi niya? Yung iba mga vlogger, yung iba nasa flip top. Si Nino Barsaga mga kababayan. Di ba ga vlogger? Di ba ga influencer? Di ba ga kilalang tao? Ano ang kanyang sinasabi ngayon mga kababayan? Dati, ano bang kanyang sinasabi? Di ba puring-puri niya si BP Inday Sara? Ha? Puring-puri niya ang mga Duterte. Ngayon, ano na? Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Martin Romualdez. Si Si Senator Erwin Tulfo. Galamay niya sila Erwin Tulfo. Or hindi ko rin Ayan, yung Nico David mga kababayan, no? Yan. Ano bang sinasabi ngayon nito? Ha? Sa politika? dinideny yun. Sabi ko lang, kayo magpatunay. Nico David. Hindi daw niya dinideny. Kayo daw magpatunay. Ito nagpapatunay mga kababayan. Malaki mag-offer rin tao eh. Yung kabal ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Ito. Yan pala mga kababayan, ang lupit po nitong revelasyon nitong taong ito. Ha? Ang pangalan pala niya sila Kastama. Hindi ko alam kung sa Facebook ba ito o sa TikTok mga kababayan. Hanapin nyo na lang po kung hindi pa ba ito na-delete na kanyang post. No? Pero ngayon, na kumakalat na po ito mga kababayan. Ang dami po niyang mga revelasyon no, kung sino-sino po ito. Kayo mga kababayan, sa tingin nyo ba, isa doon sa vlogger na yon si Nino Barsaga? Dahil sinasabi nga dito ni ni Kiko Barsaga, hindi ko kamag-anak. Hindi ko kamag-anak. Di daw niya tito si Nino Barsaga, yan ang kalbo. Nakakahiya, no? Itinatwa ka. Ibig sabihin talaga, hindi ka karapat dapat. Hindi ka nakaka-proud. Nakakahiya ka talaga. Isa kang salot sa pamilya nila. Na kinakahiya ka talaga, wala kang no? Ayan mga kababayan. So, kita nyo ito na po yun. So, kita nyo na ngayon, ang plano nila sa darating po or mamaya or bukas, mga kababayan, sa rally dyan sa Luneta. Hindi na po tayo magtataka na wala po talagang resign dyan. Samantala, dapat sana may resign dyan mga kababayan. Natakot na ba sila dahil dito? Ito mga mga general
Kaming taga-PMA, marami kaming grupo ngayon na nagiging hindi lang sumasali, kundi magli-lead ng aming mga grupo upang sumama sa protesta groups. At hindi kami titigil sa protesta lang. Kailangan may managot, kailangan makuha natin yung kanilang mga kayamanan na illegal na nakuha para ibalik sa Pilipino, para ibalik sa kaban ng bayan. Maraming organization sa military, mayroong Association of Generals and Flag Officers, mga star rank officers. Mayroon ding luwakan graduates, mga PMA graduates. Mayroon ding forum ng PMA Alumni Association. Mayroon ding Star Forum. Napakarami sa military. Halos lahat ng grupong binanggit ni retired General Hermogenes Esperon Jr. ay galit sa nangyayaring korupsyon. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, sinabi ni Esperon na aktibo ngayon ang mga retiradong opisyal sa paglahok at pagbigay ng mga opinyon sa kalagayan ng bansa. Partikular na nagngingit-ngit sa galit ang mga retiradong opisyal na nagmula sa Philippine Military Academy. Kaya kung makikita namin ang malawakang korupsyon, talagang nagagalit kami. Nakatulad din ng ibang Pilipino. At ngayon sa nangyayaring ito, I think many of us will be leading their organizations to go up in protest. Iginagalang ng mga aktibo sa serbisyo ang sakripisyo at nagawa para sa bayan ng retired officers and members. Kadalasan naman, hindi agad nakikialam ang mga veterano sa usaping politika. Pero anis Peron, hindi raw nila matiis na manahimik sa isyu ng ghost flood control projects na pinondohan ng bilyong-bilyong piso. Bukod pa ito sa kickback o tigba sa budget, kaya nagiging substandard ang mga proyekto dahil lumiliit ang mga pondong napupunta rito. Ayon sa Department of Finance, umaabot na sa mahigit 118 billion pesos ang estimated na lugi sa kaban ng bayan dahil sa ghost flood control projects mula 2023 hanggang 2025. Ngayon lang ako nakakita ng ganito na napakalaki na nga ng kanilang kinikita at kinukurakot sa pamamagitan ng substandard projects. Nagawa pa nilang gumawa ng projects na ghost at ipinagmamayabang pa nila yung kanilang mga nakurakot. Aminado naman si Esperon na may kanya-kanyang political stand ng mga retirado. Malaya sila magpasya kung magiging vocal o mananahimik sa issue. Pero itinuro raw ng PMA sa kanila na tindigan ng tama at iwasto ang mga kamalian sa lipunan. Kaming taga-PMA, marami kaming grupo ngayon na nagiging hindi lang sumasali, kundi magli-lead ng aming mga grupo upang sumama sa protesta groups. At hindi kami titigil sa protesta lang. Kailangan may managot, kailangan makuha natin yung kanilang mga kayamanan na illegal na nakuha para ibalik sa Pilipino, para ibalik sa kaban ng bayan. Yan. Dapat lang talaga mga kababayan, hindi po talaga tayo dapat tumigil, no? Dapat po maibalik ang pera sa kaban ng bayan. Dahil hindi po yan pera nila, no? Ito po ay pera po ng taong bayan. Ito na naman po, no, mayroon na naman po nagbabadya ngayon na bagyo. At matindi na naman po ngayon ang sasapitin natin pagbabaha sa iba't ibang parte ng ating bansa. At ito, maaalala tuwing magbabagyo, tuwing umuulan, maaalala po natin, ito pong panghuhudas, pangtatampalasan po nitong ating mga nasa gobyerno, mga kababayan, na napakasakim, napakagahaman sa pera, na hindi naman po nila pinaghirapan. At ito pa ang matindi dahil marami po ang mga nasasawi dahil po dito sa kanilang pambababoy po sa budget ng ating bansa. Dahil dito mga kababayan, mayroon pa po isang video. Ito na po ang artista at sikat po na mga awit na si Sarah J, mga kababayan. Ito na ay talagang nagsalita na rin po mga kababayan. Lalabas din para sa September 21. At sana lang po magkaisa po tayo sa panawagan, panagutin. Hindi po basta lang panawagan ng mga dilawan na hindi po wala eh. Kasi kakampi pala ni Marcos eh. So pinupunduhan ayon dun sa isang nagsasalita, di ba? Pinunduhan yan. Kaya wag po kayong pupunta sa Luneta mga kababayan Kayo po ng mga nakikinig, nanonood po dito sa channel, iwasan nyo pong Luneta. Baka mamaya sabutahe po nila at ibintang po sa atin yan. Okay mga kababayan? Panoorin po natin si Sarah G naman.
Di naman po lingid sa kalaman natin na napakaraming nangyayaring kaguluhan, kasinungalingan, panluloko ang ginagawa sa ating bansa. Let us all be reminded na kayo, I don't want to put the pressure on you, ang ating mga kabataan, kayo ang pag-asa ng ating bansa, ng ating bayan. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, huwag tayo mawalan ng pag-asa, kumapit tayo sa hope at magtiwala. Patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. At uunlad din ang ating mahal na bansang Pilipinas. Hindi na natin kailangan umalis ng bansa para makapaghanap ng magandang trabaho dahil nandito na lahat ng oportunidad. Patuloy natin ipagdasal ang ating bansa. Di naman po lingid sa kalaman natin. Yan, mga kababayan. Tama naman ang sinasabi dito ni Sara Geronimo. Ano ho? Ang problema lang natin sa ating mga kabataan po ngayon ay nare-recruit po ng mga MPA para mamundok. Nare-recruit po pati yung kanila mga isipan, nakukurap mga kababayan. Instead na ang mga magulang po naghihirap, nag-OFW para may paaral sa mga anak natin. Ito pong mga anak natin, nire-recruit lang po nitong mga MPing terorista na ito para mamundok at kumalaban po sa ating gobyerno. Napakasamang ginagawa po nitong mga taong ito na nire-recruit po ang ating mga kabataan para po dyan sa masamang gawain po nila, magamit po nila mga kababayan. Kaya sana itong darating na mga protesta, hindi po tayo titigil ayon kay General Esperon. Huwag po tayong titigil hanggat hindi po natin makakamit ang hustisya. Panoorin natin mga kababayan ang full video na panayam ni Lochicos Valdez dito kay Atty. Rowena Guanzon. Bigay lang sa atin ni BBM ang ulo ni Romualdez dahil pag hindi niya ginawa, hindi titigil ang protesta. Anong sinasabi ni BBM na legacy niya? When he ran with Sara Duterte, naloko niya mga tao ng mga Marcos Royalists at mga nabudol na mga DDS dyan. Sinabi ko na sa inyo kasi kayo mga budol kayo. Sinabi ko na sa inyo. Ilang helicopter ba ang gusto nyo? Ilang bahay ba dyan sa Forbes ang gusto mo, Romualdez? Tapos ngayon, hindi ka man lang makauwi dyan dahil saradong-sarado yung gate mo. Takot kayo na batuhin ng itlog at kamatis ang mga bahay nyo at kotse nyo. One term lang ang congressman. Gawin mo pa 4 years kung gusto mo. Tingnan ko lang kung magnanakaw pa yung mga hayop na yan. Kaya mo naawa ako dyan kay BBM. Ginamit lang siya ni Romualdez. How could Romualdez have had such influence over him when he was one who held the Marcos name? Yun mga kababayan, ang sinasabi nga po dito ni Atty. Rowena Guanzon, nakakasuka, nakakatakot po talaga ang nangyayari po sa ating bansa ngayon mga kababayan. Ginamit lang po talaga itong si BBM, itong kanyang pinsan, at nagpagamit naman din itong si BBM. Mga kababayan. At ito, sabi nga po sa pagpapatuloy ni Atty. Rowena Guanzon, huwag din po tayo mawawalan ng pag-asa. Andyan po si BP Inday. Sana nakikinig ka, BP Inday Sara Duterte. At sana, ikaw ay huwag kang masiraan, Dahil nandito po ang taong bayan, mga kababayan. Di ba? Napakaganda ng sinasabi dito ni Atty. Rowena Guanzon para kay BP Inday Sara. Ang sarap ulit-ulitin mga kababayan dahil real talk po talaga ito. Ito po talaga ang totoong nangyayari sa ating bansa ngayon. Pasadaan lang po muna natin mga kababayan bago po tayo magtapos ng isang dire-diretso lang po para po pwede nyo rin i-capture. I hope VP Sara is listening because she's the woman to beat. Because ang resulta ng lahat ng mga ito, nakalokohan ng mga congressman, was to ensure na mananalo si Romualdez for president. Ngayon, hindi na. Kung 3% siya noon, kayong baka minus 30% na siya. So, hindi na siya makakatakbo. At ayaw na ni BBM sa kanya, obviously. So, sino ang kandidato ngayon ni BBM? Diba? So, now,
the left, kaya Bayan, Makabayan, the other parties, Liberal Party, will now have a chance, di ba? Oh, di ba? So, Yes. kasi weak na yung kandidato ni BBM, di ba? Kung sino man yun. I heard it can be Remulla, the guapo one. Or they can have an alignment, di ba? It's not impossible for the left to go with Marcos, but tatawanan ko kayo. Bakit? Kung Marcos kayo, anong ginawa ni Ferdinand Marcos sa inyo ng martial law? Correct. That's very funny if you align with BBM. But, again, BBM is not going to run for president anymore. So it will He depend can't. Yeah. who his candidate is. So what will happen? Romualdez is out. It's the stage for reforms in the next term. And I hope VP Sara is listening. Because this is a serious, extraordinary stage in Philippine politics. The people are sukang-suka na sa corruption. And she has the character na matatakot din yung mga tao niya sa kanya na mangungurakot sila. Parang si Digong. I hope VP Sara is listening because she is the woman to beat. I hope VP Sara is listening because she is the woman to beat, no? Siya yung talagang nakasentro dito mga kababayan at susunod pong maging pangulo ng ating bansa. At dagdag pa nga po dito ni Attorney Rowena Guanzon. Alam niya, no? Alam niya na matatakot din ang mga tao na mangkurap, no? Kung sakasakali pag presidente na po itong si Vice President Inday Sara Duterte. Bakit? Kasi katulad ni Tatay Digong, takot po ang mga kurap na mangurakot po sa ating bansa. At yung kanyang anak, tayo na po ang nagsasabi dahil nasaksihan din po natin yan. Mas istrikto pa po si Vice President Inday Sara Duterte. Mga kababayan, kung pupunta po kayo dyan, kung pupunta po kayo sa mga rally, huwag po kayong pupunta sa Luneta. Pakiusap ko lang po sa inyo mga kababayan. Yan po ay parali, yan po ay pundado po, yan po ay ni BBM. Ano ho, mga kababayan, nakita nyo naman po sa ating mga video. Mismo na si Auntie Claire na napaka-fake news pero ngayon hindi po fake news ang kanyang sinabi. Pinatunayan po yan ng kanilang mga kakampi na dati po nilang mga kaaway. Maliwanag po sa sikat ng araw mga kababayan. Kaya sana po, pakiusap ko sa inyo. Doon po tayo sa Liwasan or kaya sa It's a Shrine kung saan pa po mga kababayan na alam po natin hindi po kakampi ng mga dilawan. Dahil sila doon, ang gusto nilang papanagutin si Vice President Inday Sara Duterte. Mga tanga mga sarap talagang pagbabatukan nito ng mga Biruin mo, hindi naman si Vice President involved dyan sa flood and corruption na yan eh. Sila ang involved dyan eh. Si VP Inday Sara ang pananagutin, mga gago. Di ba mga kababayan? Kung di ka naman gago, ha? Sige mga kababayan, kung saan pa mapunta ito, humahaba pa ang ating video. Ito na lang po. Basta magkita-kita po tayo mga kababayan sa ating pong rally. Kung hindi sa Liwasan, sa Malacanang, sa Minjola, or sa It's a Shrine. Beamer Channel, kaisa po ninyo, Pilipinas. Tuloy ang laban hanggat hindi po natin nababawi at napapanagot itong mga tampalasan sa kaban ng bayan. Maraming salamat po. Bye-bye.